Hi guys! Itong vlog ko na to is continuation ng Cebu DIY travel namin and nag-upload ako sa YouTube ng part 1, part 2, and part 3 so pang part 4 na to. Sa mga hindi pa nakakapanood, nag-stop yung part 3 sa House of Lechon. And sa episode na to, which is last part na nga to, ipapakita ko naman sa inyo yung gala namin doon sa Mactan Shrine sa Port San Pedro. Then yung last day namin sa Cebu, which is yung pauwi na kami ng Manila, then sa Bataan. We are here now at Magellan's Cross as you can see. And the structure is situated on Plaza Sugbu. Beside lang siya guys ng Basilica del Santo Niño. And you know what guys, I was surprised because the locals there told us na miraculous daw and may healing power daw yung Magellan's Cross. So pinaniniwalaan nilang ganun. Look guys, this fire station is the second oldest fire station in the Philippines. Sa harap lang mismo niyan is yung Heritage of Cebu Monument. Usually tinatawag siyang Parian Monument. Ito naman guys yung Museo Sugbu. National Museum siya sa Cebu and also known as Malacanang of Cebu. Next guys, dito na tayo sa Fort San Pedro, Cebu City. AP teacher tayo ngayon. So, ang Fort San Pedro, isa siyang military defense structure ng mga Spaniards. And guys, na-built tong structure na to under the command of Miguel Lopez de Legazpi, the first governor of the Spanish regime. And alam nyo rin ba na ito yung pinakamaliit and oldest fort in the Philippines? Now you know. Ang legit lang talaga ng ambience kasi parang dadalhin ka niya sa mga panahong yon. Hi guys! We're leaving our unit now and pupunta na kami sa Mactan Airport because today is our flight back to Bataan. Manila muna pala. Saan na tayo papunta, Mikey? We're going at the airport. Saan tayo papunta? Saan tayo papunta? Sa airport. Yes, great job. Todo aura pa naman ako sa mga afam dito. Tignan nyo naman guys, nilagyan pala ni Mikey ng brownies tong baba ko. Dahil may 2 hours pa kami, nag-ikot muna kami sa airport at doon na kami namili ng iba pang pasalubong. At alam nyo ba kung bakit hila ng hila tong si Mikey? Yan, dahil dyan. Kami mag-ina, nasa ira na kami nang nagpipitan, naghihilaan kapag may mga nakikitang mga ganto si Mikey. Ay, auntie, hindi ka talaga titigilan yan. Iiyak yan, maglulupasay pa. Pero as a mother, hindi tayo dapat mag-give in agad-agad. Pero nga dahil gusto ko naman yung pinapabili niya, go, pinili ko na. So yun yung rule ko as a mother, ganon. What will you say? Okay. Alam nyo guys, nung nakuha na ni Mike yung airplane, natuwa din ako kasi ang genuine ng saya niya. Pero guys, kako, bakit umaali-aligid pa rin to at hila ng hila sa akin? Tinignan ko anong gagawin niya. Ayun, may tinuturo sa taas. Muntik na akong maduwal kasi tignan nyo naman yung ipanapabili sa akin. Ayan, tiko, pinagpawisan talaga ako ng butil-butil tas malamig. Sa lahat naman ng snacks na binibenta sa ere, ito pa yung pinili ko talaga, no? Well, may kwento to. Alam nyo ba kapag bumabiyahe kami through Genesis or Bataan Transit dati ng mga bata pa kami, papuntang LU, ito talaga Piatos, Nova, Nissin. Yan yung mga hindi nawawala sa listahan ng mga snacks ni Mother. Alam nyo, habang kinakain ko talaga to, naiiyak-iyak pa ako niya, naniisip ko siya. Sana nandito siya, no? Sa tabi namin, ganun. Alam nyo ba, nung buhay pa siya, gustong-gusto niya talaga makarating ng Cebu. Wala pa nga kami mga pera-pera nun. Ngayon nga, kaya na namin, kaya lang tegi na siya. Kaya guys, sana yung
yung mga nabubuhay pa yung mga Mother Earth dyan, go, ipamper nyo sila. Sila ang unahin nyo. Yung mga magulang nyo unahin nyo, mga ganun. Wag ng ibang bagay muna dahil yung mga ibang bagay darating din naman yan. Alam nyo yun, may mga panahon talaga sa lahat ng bagay. Sa mga sinabi ko naman mga auntie ko, take what resonates. And sa mga guys natin dyan na feeling nila is walang nangyayari sa mga buhay-buhay nila as of the moment. Feeling nyo lang yan, nasa isip nyo lang yan. Hindi nyo kasi alam yung mangyayari, bilog ang mundo. Kung dati ba ay nasa baba ka, pwede ka pa rin umangat. At pag nasa angat ka na, pwede ka pa rin nasa baba. Kaya alam nyo, ang paborito ko talaga sa lahat is be humble and never look down to anyone else. Naku, kung alam nyo lang talaga yung mga pinagdaanan ko sa buhay. Ako man mismo sa sarili ko, hindi ko may imagine na makakalagpas ako sa mga bumps na yun. Pero isa lang masasabi ko mga auntie ko, God is so good. And He is very close to the broken-hearted people. Always trust God. Hi guys, update. Nandito na kami sa Naiya. And paalis na kami. Pabalik na kami ng Bataan. So, nakaland kami ng bandang 2:45 to 3 o'clock. 3 p.m. And ngayon is 3:57 na. So, on time, walang delay. Perfect. And siguro niyan, magdi-dinner na lang kami sa on the way. Siguro sa Pampanga ganun. And ang Mikey natin, ayan, nakatulog na siya. It's time for me to rest na din, syempre. Kasi tulog na alaga ako. Syempre, tayong mga nanay, hindi naman tayo makakapag-rest ng powerful kapag gising pa. Ito. Ayaw niyang bitawan to. Alam nyo guys, sa lahat ng nabili kong item sa Cebu, ito yung favorite ko. Ayan. Hindi na ako namili ng mga pang sakin. Ito na yung magsiserve na souvenir. And ito talaga hindi binitawan to ni Mikey. Nakita niyo naman sa video. Mula Cebu. Sa aeroplano, ito talaga yung hawak-hawak niya. Hanggang sa pagtulog, hawak-hawak ni Mikey to. So ito guys, pwede kayong bumili sa airline mismo during flight or dun sa mga pasalubong center, meron din ito. Marami pang merch mismo dun sa aeroplano, kaya pwede kayong bumili nito. You know guys, isa sa mga natutunan ko, share ko lang sa inyo natutunan ko is to become grateful in everything, kahit sa simplest thing na meron ka ngayon. Kasi minsan kala natin ang layo-layo pa natin sa goal natin, but hindi natin nare-realize na ang layo-layo na rin pala ng inusad natin. Hindi natin ganong na-appreciate yung mga bagay na meron tayo ngayon na minsan na nating pinagdasal. Na-overlook natin yun kasi busy tayo na tignan yung end goal natin, yung finish line nung another goal natin, yung mas malaking goal. Kaya madalas parang feeling natin hindi enough yung achievements natin and hindi tayo nagiging happy. Pero para sa akin, hindi happiness ang gusto kong ma-achieve. Ang gusto kong ma-achieve is yung joy. It's deeper. Mas meaningful siya para sa akin. And ma-achieve nyo yung joy na yun kapag kasama si Lord sa bawat steps. Sabi nga diba sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. So yun guys, thank you so much sa pagsama sa akin dito sa Cebu DIY Travel mula part 1 hanggang part 4. Sana makasama ko pa rin kayo sa mga susunod nating vlogs. Please like, share, comment, and don't forget to subscribe Follow us!